What's up mga tropa pips? Sana tapusin mo tong video na ito. Alam mo kung bakit? Marami kang matutuklasan dito patungkol kay Digong. Kaya sana watch until the end at paki-share na rin po, paki-like na rin po. Please, para po sa inyo to. Tingnan mo ngayon nangyari sa custom. Sino? Guban? I was dressing up. Mas moving around. Kaya hindi maganda pagka may temper rin. Hayaan mo. You judge me not by the color of my cheek. You judge me by my character. If you like it, fine. If not, we go separate ways. You go to heaven, I go to hell. Simple lang naman yan. It's a matter of choice. Pero not my country. Kasi isa lang ang bayan ko. I cannot afford to play. Hindi ako pwede maybe it could be, maybe it will turn out to be something like this. I do not have the luxury of choices dito sa trabaho ito. Remember that. Na, bakit nga sinabi ko? Bakit hindi tayo urong? Nandyan yung ease of doing business. Nandyan ang anti-graft. Nandyan na ang lahat. Ang kulang ang Pilipino. Why? Because you do not assert your right. Alam ninyo, sabihin lang ninyo, you have access to this place 24 hours a day pagka-corruption sa gobyerno. Harapin kita. Now tell me, sinong tao na yan sa gobyerno ang nangingilkil sa'yo nangingi? Tell me who is this guy asking for money, extortion. I will call him here. I'll have him arrested. Kasi guban pa na aresto ko. So right after the session, you arrest him. Sabi ni Albayalde, what ground? Just arrest him. Bring him to the NBI. Huwag kayo kasi kayo na-mention kayo dyan sa investigation. Bring him to the NBI. Tawagan mo nga kung aresto na ba? Na-aresto na? Putang ina. Tapi dalhin mo doon sa Cavite, ihulog doon sa siya ang nagpapasok, siya ang nag-fake ng ID ng para mo, alam mo, if you do that every day, putang ina, ginagawa mo akong gago eh. Pag gano'n na lang, I would rather resign. You know? Ito po yung video, yung video na yan, napanood ninyo. Yan yung part kung saan gusto pong ipahuli nitong si Digong, etong si Jimmy Guban, at pinapahulog nga po doon sa isang lugar sa Cavite na kung saan ay meron pong popular doon na lugar na kung saan po doon po tinatapon or inihuhulog yung mga nagurgur. Alam na alam ni Digong kung saan po ang dalahan ng mga ganyan. So ngayon po, medyo tayo dito, medyo nababahala tayo dito dahil nga po etong video na ito ay isa sa mga pagpapatunay lamang na talagang si Digong gusto po niyang ipatumba ang lahat ng mga nakakabuking ng kanyang mga kalokohan. Po, sa susunod na video na inyo mapapanood, malalaman nyo dito na itong si Digong, tutol na tutol po sa sugal. Mapa ito ay online o mapa ito ay sa natural na sugal, yung personal na ikaw ang nagsusugal. Tutol na tutol siya kahit nga kasino inaayawan niya. It must be suppressed, yan pa po sabi niya. Mapapanood nyo dito kung gaano kakontra si Digong sa sugal o kahit anuman na online gambling, e-gambling man yan po, anuman ang tawag dyan sa sugal na yan. Basta sugal, ayaw ni Digong. Yan po ay sinabi niya bago maging economic advisor niya etong si Michael Yam.
Pero bakit nag-iba nung naging economic advisor niya na si Michael Yang? Panoorin po ninyo. I do not accept businessman dito magpag-usap ng kaya casino. They're still at it. Okay, may franchise lang silang sabi, it's a contract, to the hell with the contract. I told you I do not want gambling, period. Sabi ko doon sa mga polis, sunugin mo yung hotel niya. May bumbero ba doon? Baka magkalat sa ibang hotel eh. Sinabi na, I do not want gambling. Stop it because it's not good. Tama na yan. May sabong yung mga sabongero. Hayaan mo yung mga gagong yan. Wala namang ginawa yan. Pero yung online being, it will be suppressed. No gambling. Kasi ang gambling kasi, tingnan mo itong Okada. Lahat ng kidnapper, extortionist, mga pulis na kalawag, mag-kidnap sila dyan lang sa kwarto. Tawagan yung pamilya, ayaw mo magbigay, patayin nila. Kaya nung babae, labas sila sa kwarto, as if nonchalant. Kaya sabi ko, pagka ganon, for whom the bells tolls for you. Okay, Tams, napanood nyo naman. Ayaw na ayaw ni Digong ng sugal. Gambling, online gambling, kahit ano pang form ng sugal, ayaw niya. Pero nag-iba po ang ihip ng hangin nung naging presidential advisor niya sa economic, etong si Michael Yang. Tapos, bukod pa po dyan, wala pong kinuhang kahit man lang na piso. Kahit man lang isang 100 piso o 1,000, wala po daw sasahurin etong si Michael Yang. Di ba parang mapapaisip ka na niyan, ha? Ikaw ay pumayag na maging economic advisor tas wala kang sasahurin. Piso lang daw kada taon. Yan ang sinabi ni Panelo. Si Sal Panelo po ang nagsabi niyan sa mga interview na piso lang ang sasahurin ni Michael Yang. Sabi ni Digong noon, hindi niya pwedeng kunin si Michael Yang dahil checkwato. Tapos biglang naglipas lang ang a few moments later, kinuha niya. Dahil ito nga daw po ay kailangan niya dahil siyempre kumikiling si Digong sa mga Chekwa that time. So kinuha niya tong si Michael Yang. Makapangyarihan daw to at maimpluwensya sa mga taong gobyerno ng China. Panoorin po ninyo itong susunod na video kung paano nag-ibang bigla ang ihip ng hangin at pinagtatanggol na ni Digong si Michael Yang. Nako. Ang peddler, ang ano niyan is yung gumagawa or importation tapos bababa doon sa mga tenyente. Ito yung mga pulis. Ito sabihin ko kung sino yan siya to. Kasi sabi niya, I ignored his information about a certain Yang, yung may-ari ng DCLA dito sa Davao. Yang came here sa Davao in 1999. I thought it was during the conference he was brought by a deputy mayor, Moro, Maranao. Sabi niya magnegosyo siya. I distinctly remember I said, you can come here, do legal business, but don't do drugs. I will bury you alive. Alam mo, Asierto, Pahardo, at lahat kayong mga kurakot ng mga polis, putang ina ninyo, bantay kayo sa akin. Let's kayo, tignan mo. Kung hindi niyo ako maunahan, animal kayo, ubusin ko talaga. Yan ito sila. Kasi ito si Michael Yang, ngayon lang ito nagsumulpot ang pangalan. At ang trabaho nitong si Pahardo, Asierto, silang yung mga Chinese magpunta dito, yung mag-investor, alam na may pera,
hinuhuli nila, ikukulong nila sa isang lugar, tapos maghingi ng ransom kasi daw nahuli na to prevent na hindi mapriso ng because ang droga, pag nahuli ka, diretso ka, no bail at hindi ka ma-release. Kaya yung mga in-check na walang bayad. Yung Koreano na pinatay sa krame, and if you are viewing Netflix, ang tawag niyan, is it Narco. Narco, yun yung at the end of yung mga nakatawa yung mga opisyal. Yan si Acerto pati si Pardo. They were the ones who killed that Korean. And ito si Acerto, ito yung broker ng AK-47, about 1,000 pieces, inimport niya at inibigay niya sa NPA. Tanungin ko kayong mga sundalo at polis, bakit buhay pa yang mga yan? Ayaw na ninyong patayin? O di sabihin ninyo. Okay na lang yan drugs. Ang tigbakay. Puta, yan na pasok ka sa droga, patay ka putang ina mo. Kaya itong, bigyan mo ako ng sa aid ko sa pulis. Yung anong hawak mo? Nasa. Itong 8 diretso sir. Andun sir ang 8 diretso. Ito, military aid ko. Senior military pay. Pay? Senior. Late ito. Mukhang pinsan ko to sa Gayod to. Ito si Sophia. Saan ka man? Ayan ang police aid ko. Si Sophia. Sige lang, pagwapa. Itong si yung sa pulis. Yung 12. May bigay ako sa iyo sa mga binatawan ko na. This is the entire gamot. Sabi niya, hindi raw ako nakilig sa kanya. Itong si Eduardo P. Acerto, Police Senior Superintendent PNP, head of the group who spent most of their career in the anti-narcotics operations. Dismissed from PNP effective August 14, 2016 due to procurement of AK-47 rifle which eventually landed in the possession of the New People's Army. Drug activity, head of the group who spent most of his career in the anti-narcotics operations with reputation of amassing wealth by recycling drugs that they have confiscated. Known as extortionists from apprehended suspects, especially Chinese nationals. Kaya sabi niya kahapon, hindi kasi may hindi ko binasa. May report daw sa Intel na tinuturo itong mga Chinese. Alam ko, maghuhuli itong putang inan to, tapos pira-pirahin niya. Kilala ko yung Chinese That Chinese guy Yang is always in the company of the ambassador of China. And every time Premier Wang of China comes, he is always a part of the entourage. Papayag kaya ang Chinese with their setup dito sa itong salita ko yung nire-record na ng satellite nila. Pahardo, former PNP officer and transferred to PIDEA with the rank of director to Patay. Known as scorer or one who delivers accomplishments, known as nagre-recycle of drugs for reselling, planting evidence of future operation. Fabricator of stories. Nandito, iiwan ko na sa inyo.
I-xerox na lang niya. Actually, you can treat this as a press con. Sabi niya kapon, meron daw Chinese na 11 billion and I did not obey his intelligence. Putang ina, bakit ako mag-obey sa iyo? Animal ka. Ikaw yung nanghuli tapos yung Chinese national, pinatay ninyo. O maghintay ka. We will have a revamp. Sa bagay, wala na. Dismiss na ito eh. Dismiss na ng ombudsman. Ito may ano dito na. Imbestiga na ito siya ng Senate. And si Gordon pa nga ang bakit ako? Bakit ibigay mo sa akin? Hindi ko may sindikato dyan, nakuli mo, nakita mo, hindi hulihin mo na. Yun yung kaso ni Marcelino. Remember that guy, Army, na pinasok nila, kunwari, nandoon si Marcelino at may kasalang Chinese. Actually, kasama silang apat, sinet up nila si Marcelino. Mabutit na lang si Marcelino sa, I think, the Marines, acquitted. Ito sila ang naglaro. May picture sila ni Marcelino nakaupo doon sa sopa, nag-uusap. Yung picture na yon sa lobby ng PNP nakuha yon. Animal talaga itong mga to. Jimmy Guban, Leonardo Suwan, Police Senior Superintendent, Lorenzo Baxia, Police Superintendent, PNP, Lito E. Perote, Police Inspector, PNP, Conrado Caragdag, Police Inspector, PNP, Alejandro Gerardo Liwanag, SP 4, PNP. Ito yung mga pulis na, yung ninja. Ito yan sila. Ito yung naguhuli ng mga inchik. Ito yung humuli noong Koreano na pinatay nila sa loob ng krami. And sabi ko nga, why are they still alive until now? Kaya Michael Yang na yan, matagal ko nang kila 99, mayroon niyang may negosyo, mga cellphone lot appliance. Maliliit lang na tindahan. Then eventually, lumaki. Mura kasi, made in China. Mura, ayun. Yung DCLA ngayon. Tapos ito yung ginaplanuhan nila na i-set up na naman. Meron daw siyang intel. Oh, why would I listen to your intelligence report? Ikaw, tarantado kang pulis asyerto. Kagago mo. May bali, wala ka naman. Hintayan mo ako matapos ako pagka-mayor. Putang ina ka. Baski tulog ako, gisingin mo ako sa bahay. Ano akala ninyo, kayo lang matapang ulol. Fuck you. Ang takot sa inyo, yung hindi maglaban sa inyo. Kasi ang patakot ninyo, patayin ninyo ang tao. Wali ka dito. Nandiyan pa mo kaya sa labas. Nakita ko, kakahiya lang kasi presidente ako. Kaya nga, pag-retire ko, gisingin mo ako, tawagan mo ako, walang problema. Saan ka puntahan kita, animal ka. Tatakot, mamatay. Mamatay ang tao, Adre. Araw-araw may namatay. Tsaka wala akong hilig na punta ng langit. Gusto ko sa impyerno. Nakita nyo na kung gaano po pinagtatanggol ni Digong itong kanyang economic advisor na nagpapasok po ng Pogo, nagpapasok ng nitong mga magnetic lifter daw na ito, tungkol sa droga, ano talaga, kumbaga, ano po itong si Michael Yang ang naging dahilan po
ng kasiraan ngayon ni Digong. Nagtiwala kasi siya, tapos siguro sinabi, para maniwala ka na magtatrabaho lang talaga ako, hindi ako tatanggap ng kahit magkanong sahod, kundi piso lamang sa isang taon. Pero ang kapalit po no, napakalaking perwisyo sa ating bayan. Napakalaking perwisyo po sa ating lipunan ngayon. Etong pogo na ito, ano ang naging kapalit nito? Diba? Luha, pasakit, krimen, maraming ibang lahi ang nasaktan, marami pong mga kababayan natin ang nalulung sa sugal dahil po dito sa mga pogo na ito, diba? Kaya po, ito si Michael Yang, siya ang tinutumbok po ngayon ng lahat ng investigasyon dito po sa Quadcom Committee ng ating Kongreso. Ito po yung sinasabi ni Representative Dan Fernandez. Panoorin po ninyo. Ano hong napala natin kanina sa pagdinig ng Quad Committee doon sa Pampanga? Well, kanina, pinag-usapan doon talaga yung ating pong tungkol sa POGO operations, no? At yung mga criminal na kaduktong nitong POGO na pinatigil na ng ating pamahalaan. At coincidentally, kasi 4 siya na committee, Opo. maraming mga tumutumbok doon sa mga POGO natin ay may kakibat na link na mga personality sa illegal drugs. At isa doon yung sa nababanggit nga na lagi sa mga hearing namin na nakikita natin yung si Michael Yang. At yung kanina namin na resource person na naimbitahan doon, sumulat sa amin sa Quadcom. At we try to present kanina yon para makita natin yung veracity. May come out na mga company na involved si Michael Yang. Yung mga Piley holding company. Yes. Meron pa yung Empire 999. Lumulutang yung pangalan doon ni Michael Yang at nung mga sila Eddie Yang. So, doon naman sa investigasyon sa dangerous drugs, Opo. nabanggit din yung pangalan ni Michael Yang nung maimbestigahan namin or naimbitahan si Asierto during a Zoom meeting with him. And then, doon sa public order naman na inimbestigahan ko tungkol naman sa POGO, lumabas naman ang pangalan ni Michael Yang through his brother na si Hong Jing Yang, na kung saan involved kay Alice Go. Nagkaroon sila ng mga transaction through bank transaction. So, Ayun. yun yung mga link na nakita namin that itong ating pong operation ng POGO ay merong involved na drug nang gagaling yung kanilang pera. Opo. So kumbaga ho, Kong Dan, ang ibig sabihin sa lahat po ng isyong ito, kay POGO man yan, kay illegal drug operation man yan, merong common denominator which is Michael Yang. Yes, oo. Yun yung common denominator. Kaya kanina, pinag-uusapan namin before na nag-hearing na kung pakikinggan yung testimony ng witness, and we decided to accommodate and to find out yung truthfulness, no? Kasi nga nagulat din kami na meron siyang recantation nire-recant niya yung ginawa niyang testimony sa Senado, na kung saan sinasabi niya na si Asierto ang nag-ship noong magnetic lifter. Opo. Na kung saan meron. And basically, doon sa binasa namin, binabaliktad niya yung kanyang accusation kay Asierto. Opo. So, tingin namin, Kita nyo, unang sabak pa lang sa biyahe ni Digong papuntang China. Kasama niya na yan. Itong si Michael Yang. Kasama rin yung envoy ng China. Yung si Wang Jing ba yan? Di ko kilala kung sino. Ambassador ng China dito sa Pilipinas. Kasama. Diba? Kaya alam niyo po, ito talaga. Si Michael Yang, makapangyarihan talaga to sa mundo ng mga sindikato. Kasi nga po, kita nyo naman,
'di ba nakakakiskisan niya ng balikat ng kanyang siko ang mga makapangyarihan na tao diyan sa China. Tapos kasama pa niya si Digong. Ngayon, hindi lang natin alam kung si Digong ba ang ginamit or si Michael Yang ang nanggamit or si Digong ang nanggamit. Sino kaya ang nanggamit sa kanilang dalawa, 'di ba? Pero parang parehas naman yata silang naggamitan eh. 'Di ba po? Hindi pa siya economic advisor nung time na 'yan. Pero kasama siya ni Digong. Ha? Ibig sabihin lang nito, talagang malapit po si Digong dito kay Michael Yang, kaya pinagtatanggol niya. Pero sa investigasyon ng Quadcom Committee ng ating Kongreso, eto, tinutumbok na. Droga, Michael Yang. Pogo, Michael Yang. Yung dating issue, Parmali, Michael Yang din. Diba? Kaya alam niyo po, halatang-halata dito ang pagprotekta, pagbakot ni Digong at galit na galit siya doon sa kumakalaban kay Michael Yang. Kasi nga po, 'di ba, na-booking eh. Gusto niya nga ipaglaban ang pagiging malinis daw nito na pagkatao, negosyante lang daw to, matagal na daw niyang kakilala, 1999 pa. 'Di ba? Syempre ba yan kung merong gagawin niya na hindi maganda? Sa sobrang bait ni Digong dito kay Michael Yang, ayan, nakagawa ng isang mayor na tsekwa. 'Di ba? Isang napakalaki pong katarantaduhan ang nangyari dito sa ating bansa. Ngayon, ito po sana, kung nanonood pa rin po kayo hanggang dito sa video na ito, sana po ma-share po ninyo ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kaanak. I-share nyo po ito sa inyong sa mga kababayan natin, sa lahat, para po makita nila na ito po talagang si Digong ang nagpahamak sa ating bansa sa pagkuha niya dito kay Michael Yang. Maliwanag na pariwara po ang administrasyon ni Digong dahil dito kay Michael Yang. Parmali pa lang meron ng katarantaduhan na nangyari. Tapos ito sa Parmali, si Franklin Drilon nang nagsabi niya, nakakuha daw po ng commission niyan. Tapos ngayon, Pogo. Yung mga illegal na sugal na yan, di ba? Naging malaking problema ng administrasyon ni PBBM yan. Buti na lang talaga, pinahinto na. Di ba? Parmali, Pogo. Tapos droga, magnetic lifter. Tonelada. Diba, napakarami. Kita nyo naman, 11 billion. Michael Yang din. Ikaw ba, kunwari, meron kang makitang papeles ng ikaw custom. Makita mo, merong nakaano dyan na papeles, care of Michael Yang, di ba? Gagalawin mo pa ba yan? Kaya po ang nangyari, yung mga matitinong pulis at mga tauhan ng custom na matitino, yung pa yung mga nakukulong or naging wanted or nagtatago sa batas dahil nga po sila ay mga nataniman ng kaso. Tapos ito pong talagang mayroong mga kasalanan at mayroong po talagang ginawang katarantaduhan dito sa ating bansa, malaya po at nasa ibang bansa pa itong si Michael Yang. Yung iba naman malaya at nakupo pa sa pwesto. So, diba, hustisya po talaga ang hinahanap dito. Sana maging matibay talaga ang puso't damdamin ng mga kongresista na maipalutang po dito ang katotohanan. Kitang-kita naman diba? Kaya nga hindi umaattend si Digong sa mga Congress hearing kasi meron palang ganitong tinatago o meron palang ganitong ayaw ipaalam sa mga taong bayan. So sana po ay ma-share nyo ito, mapakalat nyo ito para makita rin ng iba nating mga doon sa kabilang parlor doon sa kabilang grupo, makita naman ng mga dagang palengke yung katotohanan na si Digong ang nagpahamak sa ating bansa dahil kumuha siya ng isang tsekwa na economic advisor, pumiling sa China. Alam naman niya na
illegal to, ayaw niya nga daw ng sugal. Pero di ba, nabilog ni Michael Yang ang ulo ni Digong. Kung nabilog talaga, di ba? Save pa si Digong dyan. Kung aminin niya, nagkamali ako, nagtiwala ako kay Michael Yang. Kaya lang, sa tono ng pananalita niya rito, mukhang kahit anong mangyari, pagtatanggol niya si Michael Yang. Kaya dapat ipatawag talaga to sa Kongreso. At sana'y umattend, di ba, para malaman natin kung ano ang totoo. Pero syempre, kukontrahin lang naman niya yan di ba? Wala namang kulong sa Kongreso In aid of legislation lang naman yun So, ICC pa rin talaga ang magiging susi sa katahimikan ng ating bansa. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa vlog ko na ito. Ingat po kayong lahat. Nasan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Andiyan ka pa rin, di ba? Nandiyan ka pa rin. Dahil dyan, nandiyan ka pa rin, meron akong bonus na video sa'yo. Panoorin mo to. May malalaman ka patungkol kay Digong at kay Sara, kay BP Sara. Panoorin mo. Kasunod na nito. Si Inday, baski anong gawin yan, wala man akong magawa. Hindi ko man maaway. Yung unseating speaker operating there in Mindanao. Kaya sabi ko, yung nagalit siya, kung sinabi ko, be careful with Inday. Hindi ko sinasabing be careful because he's nagmamaneuver, gano'n. Si Inday cannot let a statement pass. Humihinga, kita mong sheriff binugbog. Yun, sheriff na yun. Ano yan yung talagang maldita. Maldita. Pati ako niyan, hindi na ako umik. Never know. Basta ako, alam, mga konsyal mo yan sila. Naging boss man nila si Inday. Itong dalawang magkakatabi. Councilor Braga, si Boy Kitain. Na boss nila yan. Kung malate ka, sabihin man niya na, let the record show that councilor, yung kalaban niya si councilor is late by 5 minutes. Sabi ng konsyala, Your Honor, it's only 5 minutes, but still late. Tahimik. Ganon yan. So, free enterprise.